hindi sila masyadong ma-breakfast eh. Or ayaw lang nila yung breakfast na hinahanda ko. Marami namang approaches kung papaano talaga yung parenting style, di ba? Pero we try to make it as simple as possible na mas maiintindihan nila. Yung rule lang namin sa bahay, basta kung ano ginagawa natin, kailangan mindful tayo because gagayahin ng mga bata yun. Typical day na walang trabaho. So, mauna ako magigising. Kaming tatlo sabay-sabay. Sabay-sabay sila. So, hoping na magbe-breakfast sila. Pero hindi sila masyadong ma-breakfast eh. Or ayaw lang nila yung breakfast na hinahanda ko. So, ngayon maghahanda ako ng ano. Pwera lang yung bingo. Yan, gusto ng dalawang anak ko yun. We value yung breakfast moments. Especially pag walang trabaho. And after that, may konting relax and mahilig din kami punta sa mall. Kung hindi man sa mall, mag-drive. Mag-long drive. Magpa-park tayo. Okay, mag-park. So, yung mga ganong bagay. No matter what happened, kapag may mga komosyon or kung anong nangyayari, palagi kaming kampe. Yun ang usapan naming dalawa. The question is, sino ang bad cop? Ako yun. Ako ang mas nagdidisiplina sa mga kids. Why? Si Dong kasi ang mas maraming work at madalas wala siya sa bahay. So parang napag-usapan namin na kung siya pa yung magdidisiplina all the time, tapos siya pa yung palagi wala sa bahay, parang hindi yata okay. So malinaw sa aming dalawa yun. Alam na mga kids yung limitations nila. Alam nila kung paano yung mga gagawin nila. At meron kami palaging heart-to-heart talk, just in case nagkamali ang isang bata. Fine, papagalitan namin. Bibigyan namin ng moments. But at the end of the day, malinaw sa amin na kailangan namin kausapin yung mga anak namin at kailangan namin i-explain sa kanila bakit nagalit si mama, bakit kailangan ganito ang ginawa, anong maling nagawa. So for that case, siguro mas maging malinaw sa kanila yung dapat nilang intindihin at kailangan nilang ayusin bakit nagagalit, bakit may ganito. Yan, ganyan sa Manervo, eksakto. Ganyan to, no? Hindi, para halimbawa ngayon, so baliktad kami, siya yung busy. So ako yung parati kasama ko yung kids. So, syempre, may mga times na may mga pasaway moments. Marami namang approaches kung papaano talaga yung parenting style, di ba? Pero we try to make it as simple as possible na mas maiintindihan nila. Yung rule lang namin sa bahay, basta kung ano ginagawa natin, kailangan mindful tayo because gagayahin ng mga bata yun. So, ganun lang. Kasi minsan, kapag makita nating may attitude na ganyan, saan pa niya makukuha yan kung hindi sa mga magulang or sa mga tao sa bahay? We're mindful that yung modeling ay isang napakahalagang aspeto sa pagpapalaki sa kanila. As much as possible, kailangan parehas yung pagtingin. Although may mga moment na minsan yung babae sabi niya, Mama, I think you love Sixto more than me. Ang sinasabi ko lang minsan kay Zia kapag yung attention ko nasa bunso, kasi maliit pa siya, mas kailangan niya ng attention ko. Pero most of the time naman, pag lahat ng activities and everything, na kay Zia naman ako, sabi ko, kita mo mahal, sabi ko ganun sa kanya, in time na kailangan mo and everything, nandito si Mama for you. So never compare. Kasi you cannot compare ikaw kay Sixto kasi both kayo love namin equally. Siyempre kay Zia, mas marami na siyang activities dahil mas matanda na siya. Then, yung time din namin together, mas marami. Pero siyempre, in terms of treatment, kailangan talaga equal talaga. Nung lumalaki kasi sila, siyempre curious sila kung anong ginagawa namin. May mga times na pinag-uusapan namin na, wait, insulate muna natin. Huwag muna natin sabihin, ano talaga yung ginagawa natin. Kasi baka hindi pa nila maintindihan. Hanggang dumating na sila sa age na, na nagigets na nila. Dinala namin sila sa studio, sa GMA. This is what your dad is doing whenever he's out of the house. I do Family Feud. Sometimes I go to mountains for Amazing Earth. And then we sometimes bring them on the set kay Marian. Ito yung ginagawa ng mom mo, ito yung ginagawa namin. Para maintindihan nila. And then nagtatanong din sila, bakit may mga nagpapapicture? Halimbawa kay mom, ganyan. Sabi ko, maybe it's because your mom has done something right. So yun yung parati sinasabi. And it's not because of what we really do literally, but the outcome of the job.
picture. Especially the boy, si Sixto, whenever he sees his mom taking pictures with other people. Parang ayaw niya kasi Ayaw protective talaga din siya sa niya. kanya. Basta nakachempo ko sa kanya one time, sabi ko, anak, bakit ka nagkagalit? Hindi ka, no? Dapat nga happy ka because someone's taking picture with mama. It means they love me. Sabi niya, no, mama, this is not work. You're in the vacation mode. Nobody will take picture with you. Kaya sabi ko din, siguro malaking factor din yun as a parent na mas dapat iniintindi natin yung feelings sa mga anak natin kaysa yung sasabihin ng ibang tao. Siguro lang naman namin that, the elements of a normal childhood are present. Like what we have experienced before. Parang nagagawa nila lahat ng gusto nila. Nagpe-playdate sila, they can go sa mga classmates nila, nagmi-meet sila ng mga classmates niya, pupunta sa bahay, si Zia also pupunta sa bahay ng classmates niya. Parang, for me, it's normal siya. Okay yung childhood niya sa pakikipaglaro niya sa school. Hindi kami nagkukulang sa pagturo talaga sa kanila na hindi lahat ng gusto mo makukuha mo. Kasi ganun kami dati. Hindi naman kami nagsimula sa lahat ng gusto namin, nakukuha namin. Pinagtrabahuhan talaga namin ito. So, yun, pinapaliwanag talaga namin sa kanila yun. And yung needs ng isang bata for their development, socially, emotionally, spiritually, binibigay naman namin sa kanila always. We make sure na healthy sila pagdating sa ganong mga aspeto. Wife, kahit na anong busy ko sa anak ko, sa trabaho ko, minimake sure ko talaga na nagagampanan ko yung pinaka-importanting role ko. Alam ko bilang nanay, pero mas mahalaga pa rin yung bilang asawa ka. Para sa akin, kahit anong pagod ko, kahit anong ginagawa ko, I make sure na nabibigay ko yung 100% sa kanya, na naiintindi ko siya, kahit na wala ako sa bahay. Kami, we enjoy long drives. In fact, when we were filming Rewind, yun ang isa sa memorable bonding moments namin, going to the set together. Kasi yun yung time na pagkahatid namin sa school ng mga bata, kami dalawa lang. So we would drive ourselves to the set. Tapos doon na kami nag-uusap. Sa traffic, nagkikwentuhan kami. Mga usapang hindi namin magawa kapag nandun sila or pag nasa bahay, kasi syempre may mga ibang tao rin. Na-enjoy namin yung mga ganong bagay. Those simple moments. Malaking bagay sa amin. Depende sa kanya. Siguro, mag-usap kami. Siyempre, depende kay Lods. Di ba? Kung ibibigay niya. Palagi kami ganun. Pag tinatanong kami, gusto niyo pa ba ng baby? Aba, why not? But, na-realize namin na yung buhay, hindi ikaw magdidictate eh. Kahit anong gawin mo, kapag hindi niya ibinigay o hindi niya pinagkaloob sa'yo, wala ka talaga magawa. Kahit anong magic pa yung gawin mo, pag ayaw niya, ayaw niya. So, siguro lahat ino-offer namin sa kanya kung ano yung parang dinesign niya para sa family namin. I-accept namin yun ng buong buo. Mas na-appreciate ko talaga yung paano maging isang, actually, mother eh. Kasi nakita ko sa kanya. And nakikita ko sa mom ko. Nakikita ko sa mother-in-law ko. Before, of course, appreciate ko lahat ng mothers. But mas malapit ngayon dahil yung wife ko talagang yun ang pinagdaanan niya. Di ba? Kakaibang respect and paghanga. For me, tatay ka man o nanay ka, sobrang blessed mo. Kasi ang pagkakaroon ng mga anak ay isang biyaya mula sa taas. Na alam mo yun, kahit sinasabi nga natin paulit-ulit, kahit anong hiling mo, siya pa rin talaga masusunod kung ibibigay niya. Pero para pagkalooban niya kami ng 2 anak, para sa akin, bumuo talaga at naging priceless na masasabi ko talaga na pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Thank you for watching! This has been Dong Dantes. And Mari Rivera. Thank you for watching Modern Parenting. Bye! Bye.